Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa inihanda mong piging sa oras na ito, sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, ang unang biyaya namin ay ang magising kami upang magbalik loob sa iyo, maglingkod sa iyo, magpasalamat sa iyo sa araw na ito. Ama, hayaan mong lumapit kami sa iyong presensya, humingi na iyong habag, papatawad sa aming mga kahinaan, mga kasalanan. Ang aming naisip, nakilos, sabi, nakasakit sa iyo, Panginoon, na magdulot sa amin para magkasala. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo ang aming mga maruming puso. Bigyan mo kami ng kalakasang spiritual. Lord, dalangin ko ang makakarinig ng today's gospel, Tuesday gospel, ay maging pagkaing spiritual namin, Panginoon. Sapagkat sinabi mo nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Puspusin mo na banal na Espiritu ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang ang aking isip, ang aking labi, ang aking tinig, bilang daluyan ng iyong mensahe sapagkat kahit ako po ang nagsasalita, ay nakikinig po ako sa inyo. Lord, lahat kami ay makasalanan. Pero salamat, nakikisama ka sa mga makasalanan upang hanapin kami mga naliligaw na tupa. Upang dalihin sa magandang pastulan. Upang laging makinig at marinig ang tinig na aming nagpapastol. Maraming salamat, Panginoon. One soul, isang kaluluwa ay napakahalaga sa iyo. At nawa sa oras na ito, lahat ng kaluluwa na naliligaw ay magbalik at makita ang liwanag pabalik sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy kang kumilos, ikaw ang may taas at mabigyan ng parangal sa Facebook live na ito. Panginoon, ang lahat ng ito ay dalangin ko sa iyo sa pangalan ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritu. Amen. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Judy Ann Santos. Ngayong Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. Ngayon po ay December 9, 2025. At ang Tuesday po ang ating pagninilayan. At maraming salamat sa Panginoon. Ilang oras na lang, kung lolobin ng Diyos, bibigay sa atin ng December 10. Pero ngayon po ay sama-sama nating pagsaluhan ang mabuting balita. Ako po si Sister Angelica Dorde, ako po isang Katoliko mula po sa Bulacan. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula po noong 2019 at salamat sa Diyos hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit niya upang maging daluyan ang kanyang mabuting balita. At nawa, magkaroon po tayo ng desire na napakinggan kung ano po yung gospel. Hindi lang po tuwing Sunday, kundi everyday. Sapagkat everyday naman po tayong nagkakasala. Amen. So, ito rin nating vitamins or maintenance ang mabuting balita. Sapagkat ito ay magpapaalala sa atin ng ating mga kahinaan na meron tayong kapangyarihan para labanan ang mga tukso na dumadating sa atin. Kailangan lang talaga natin na magkaroon tayo ng desire na mapakinggan po ito. Amen. Kasi hindi lang naman tayo katawang lupa. Nilikha tayo ng Diyos na may kaluluwa at espiritu. Pakinggan po natin at bigyan parangal ang mabuting balita.
mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang kinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kayo din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. Yan po ngayon ang pagbasa, December 9, 2025, Tuesday Gospel po. Ito po ay nagmula kay San Mateo at tungkol po ito sa ang talinghaga ng nawalang tupa. Tupa. Alam naman po natin, ano ba yung tupa? Di ba isang uri ng hayop na talagang inilalarawan ng pagkamagiging maamo nito. Ito'y kulay puti, makapalang balahibo, at sinasabi na ang tupa ay malabo ang paningin, no? Umaasa sila sa tinig ng taong nagpapastol sa kanila. Amen. And of course, ang kabaliktaran ng tupa, yung pagdating sa kasamaan o paggawa ng masama, yung mga kambing naman. Yung mga kambing, wala naman daw ginawa yan, kundi manginain, kain, tapos dudumi, gano'n, no? Pero ang gusto ng Panginoon ay maging parang tupa tayo, na nakikinig sa tinig ng pastol para hindi po tayo mawala, hindi po tayo maligaw. Amen. So, yung senaryo po ng mabuting balita, ay masasabi natin, merong 100 tupa ang isang magpapastol, nawala po yung isa. Iiwan niya yung 99 at hahanapin yung nawalang tupa. Ganon kamahal at kahalaga sa magpapastol ang tupa na yon. Kaya kinakailangan lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos. Kasi kahit sabihin natin makasalanan tayo, araw-araw pala tayong hinahanap ng Panginoon. Amen. Araw-araw tayong hinahanap ng Panginoon. Kasi mahalaga sa Kanya ang isang kaluluwa. Isang kaluluwa na kung saan ibig niyang makasama sa Kanyang kaharian. Amen. So, bakit ba nawawala ang isang tao? Nagkakaroon ng tinatawag na lost soul. Masasabi natin na naliligaw tayo ng direksyon kapag tayo ay patuloy na nagkakasala sa Panginoon. Lahat tayo nakakilala sa Diyos. Alam natin may Diyos. Ang Panginoong Hesus, siya na yung tinatawag nating divine teacher, great teacher. Pero bakit parang hindi tayo natututo sa Kanya? Kasi nawawala tayo sa tama kahit alam natin yung tama at mali dahil mas pinapairal natin yung ating free will. Yung kalayaan nating pumili ng magpasya, pumili ng tama o mali, naaabuso natin. Kaya tayo naliligaw. Kasi ang pagsunod naman sa Diyos, hindi naman kinakailangan ng super talino ka, super yaman ka, kundi ang gusto ng Panginoon is matuto tayong makinig sa Kanya. Kasi ang pagsunod naman sa Diyos ay nagsisimula sa pakikinig. Simula sa pakikinig. At pagkatapos ng pakikinig, obedience. Pagsunod sa Diyos. Yun yung masasabi natin para hindi tayo maligaw. Saan ba tayo naliligaw? Sa paggawa ng masama. Sa paggawa ng masama. Usually, doon tayo talaga naliligaw. Samantalang, itinuturo na sa atin ng Diyos kung yung dapat nating gawin. Pero naliligaw pa rin tayo, no? Sabi nga, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pero, siya na nga yung daan, siya na nga yung liwanag. Pero, naliligaw pa rin tayo.
na ano pa rin tayo, na nawawala pa rin tayo sa sistema. Amen. Kumbaga kinakita pa rin natin yung mali. Mas nakikita pa natin yung kesa sa paggawa ng tama. Amen. So, tayo ay naliligaw kapag yung direksyon na sinasabi ng Panginoon, bawa, sinabi ng Panginoon sa kanan, pumunta tayo sa kaliwa. Pag sinabi ng Panginoon na magpatawad ka, hindi natin ginagawa. Pag sinabi ng Panginoon na magkaroon tayo ng peace of mind, hindi natin sinusunod. So, doon tayo nagkakaroon ng kapalpakan. Amen. Kumbaga ang mga utos ng Diyos yun na yung tamang daan papunta sa kaharian ng Diyos. Pero pinipilit nating maligaw. At usually, ang pinupuntahan natin yung makipot na pintuan. Amen. Ano ba yung makipot na pintuan? Yung pintuan na kung saan maraming pumapasok. Sapagkat doon sa pintuan na yun, madali lang. Nagkakandaligaw-ligaw tayo. Kasi sa makipot na pintuan, ayaw natin puntahan yun. Kasi nga makipot, masikip, mahirap. Pero hindi tayo maliligaw doon. Meron direct na straight na direction papunta sa Diyos. Malalaman natin na ang isang kaluluwa ay naliligaw kapag wala siyang peace of mind. Kapag wala siyang, lagi niya yung nag-iisip yung problema niya, lagi siyang na-focus sa kawalan, yun ang masasabi natin naliligaw. Amen. Pero ayaw naman ng Diyos na maligaw tayo Pero tayo yung nagpapaligaw. Alam mo naman yung pupuntahan mo, pero mas gusto mong umiba ng direksyon. Kumbaga shortcut. Amen. Sa araw-araw na buhay natin, masasabi na araw-araw tayo naglalakbay. Itinuturing tayong parang tupa. Dapat pinapakinggan natin ang tinig ng Diyos, hindi ang tinig ng mundo. Kasi ang tinig ng mundo, ililigaw tayo niyan. Ililigaw talaga tayo niyan. Pero ang tinig ng Diyos, hindi tayo ililigaw. Kaya, mas maganda yung nakakarinig tayo ng mabuting balita. Kasi yung mabuting balita na yan yung tinig ng Diyos. Huwag natin hayaan na nakakarinig lang tayo ng gospel tuwing Sunday. Dapat everyday. Kasi ang dami magpapaligaw sa atin Lalo na sa social media, yung mga information na binibigay, paliligaw talaga tayo niyan. Pag sinabi ng social media na okay na ang divorce, ililigaw talaga tayo sa pananampalataya niya. Kasi okay na ang social media, ang mundo marami nang gumagawa. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos kasi ang Panginoong Jesus, siya ay pumunta dito sa lupa, hindi para sa mga banal, kundi para sa ating mga makasalanan. Kasi tayo nawawalang kaluluwa Napakahalaga ng kaluluwa. Sabi nga, anong mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat, kung ang kapalit naman nito ay kanyang kaluluwa. Minsan ba napag-isipan na natin o napagnilayan na natin yung kahalagahan ng ating kaluluwa? O baka masyado tayong abala sa mundong ito na puro katawang lupa? O di ba puro katawang lupa na alam naman natin pag namatay nabubulok? Meron tayong kaluluwa. Napag-isipan na ba natin to? Naalagaan na ba natin to? Naisip ba natin na pag halimbawa namatay ako, saan mapupunta yung aking kaluluwa? Amen. Yung kaluluwa na yan, yung kaligtasan na yan, pinaghirapan na yan ng Panginoon Jesus Papako siya sa krus. Namatay siya. Amen. Para yung kaluluwa natin ay mapunta sa kaharian ng Diyos. Kaya lang, ang nagiging problema, pinababayaan natin yung kaluluwa natin na mapariwara. Na makuha. Kasi yan ang gusto ng Diablo Makuha ang kaluluwa natin para madala sa impyerno. Amen. Pero hindi yun ang plano
plano ng Diyos is ang kaluluwa ng mga tao ay mapunta sa Kanya. Kasi wala na tayong may papalit eh. Alam niyo, yung okay. Pag namatay tayo, hindi naman natin masasabi sa Diyos na, ito, marami akong pera, oh. Basta, yung kaluluwa ko mapupunta sa langit, tayo. Hindi naman ganun ang labanan, eh. Hindi naman ganun, eh. Kaya, syempre, kailangan natin na bigyan ng halaga yung ating kaluluwa. Actually, ito yung pinakamahalaga, yung ating kaluluwa, eh. Lalo na sa mga tiwalay sa gobyerno. Ang dami mo ng pera, ang dami mo nga nakulimbat na pera sa taong bayan. Kapalit naman pala nung dami-daming pera na yun, eh, kaluluwa. Kaluluwa. Lahat naman kasi maglalaho sa mundo. Lahat matatapos. Eh, pag wala na yung pera, wala na yung kayamanan, wala na yung kasikatan, nasa period na tayo ng paghuhukom, nasa harap na tayo ng presensya ng Diyos. Paano natin masasabi na, Lord, kaluluwa ko dapat nandito sa langit? Hindi po ba? Hindi lang natin mabigyan ng value yan kasi buhay pa tayo dito sa mundo eh. Buhay pa nga tayo spirit, patay kaluluwa. Pero ganun kahalaga sa Diyos, sa Panginoong Hesus, ang kaluluwa ng bawat isa. Diyan natin ito ng halaga. Pangalagaan natin ang ating kaluluwa. Sapagkat buhay ng Panginoong Hesus ang kanyang ipinumbay. Pagkatapos ng Panginoong Hesus, ginawa na niya yung kanyang part. Ngayon, tayo na. Andiyan na yung pastor. Andiyan ang Panginoong Hesus. Ang kulang na lang sa atin, pagsuko, pagsisisi. Amen. Nilikha tayo ng Diyos. Tandaan natin, hindi lang katawang lupa. Meron tayong kaluluwa. Kaya kinakamusta ng mabuting balita. Kamusta na ba yung ating kaluluwa? Kapag ba tayo ay namatay, anytime, yung ating bang kaluluwa ay mapupunta sa langit. O masusunog sa impyerno. Sa dagat-dagatang apoy. Kasi yung buhay natin dito sa mundo, pansamantala lang. Ang totoong buhay ay sa kabilang buhay. Kasi doon wala na katapusan. Dalawa lang. Buhay na walang hanggan o buhay na walang hanggang kaparusahan. Amen. Mahirap pa siguro ng senaryo na lahat tayo namatay na, tapos sumisigaw tayo ng, Lord, patawarin mo kami, mga kaluluwa natin, sumisigaw ng pagpapatawad. Eh, huli na ang lahat. Hanggat buhay tayo, nandyan yung habag at pagpapatawad ng Panginoon. Pero once na namatay na tayo, wala na yun. Bigay man natin ang buong mundo sa Diyos, o hilingin man natin sa Diyos na, please, mabuhay ako muli, magbabalik loob na ako sa iyo, mamahalin na kita ng buong buo. Wala na. Kasi tayo talagang likas tayo makasalanan, kaya nga attracted tayo sa mundo sa mga magagandang bagay sa mundo, sa mga ginto, sa mga magagandang lugar. Kasi yun ang yun ang nature natin bilang isang tao Since ang espiritu at kaluluwa, di pa naman natin nakikita, yung dagdag pa tayo. Pero pinapaalaga na tayo sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi gusto niya tayo mabilog sa kanyang pastulan bilang mga tupa na sumusunod sa Diyos. Nawa ang mensahe o reflection natin sa mabuting balita sa araw na ito tungkol sa ang talinghaga na mawawalang tupa ay mag-open up sa ating espiritu na pinakamahalaga ang kaluluwa ng tao. Bawat isang kaluluwa, nawa, bawat kaluluwa na mahalaga
sa Diyos, ay pahalagahan naman natin yung pagpapahalaga ng Panginoon. Amen. Pahalagahan natin kasi ganyan tayo kamahal ng Diyos eh. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos kaya binigay niya ang kanyang bugtong. Magkaroon po tayo ng close. Marami pong salamat, O Lord, sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin ng kung gaano namin dapat kahalagahan ang aming kaluluwang Panginoon. Walang katumbas na halaga, pera, kayamanan, katanyagan, kapangyarihan ang makapagsasalba ng aming kaluluwa, kundi ang aming pananampalataya, pagbabalik loob sa iyo, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang aming kaluluwa ay maialay namin sa iyo. Sapagkat sa kahulihan ng aming buhay, ikaw ang aming gusto mong kasama. Tuloy na panalangin sa mga taong naliligaw ang kaluluwa, mga nawawalang tupa, sa mga pagkakataong nawawala kaming tupa, nawa, pahanap kami sa iyo, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sa may nangalan mo, sa amin ang kaharian mo, sa dinang loob mo, dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin, sa nagkakasala sa amin. Tumo po kami pahinto sa puso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, marami pong salamat, Panginoon, ang pinakinggan natin. Pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat para masunod po natin yung Great Commission at pagpapalagaran ng mabuting balita. So, madali na po yan through social media. Huwag natin kahihiya na i-share ang gospel everyday. Kung hindi man dito sa Facebook Live, sa YouTube, marami po tayong makapagpinggan ng everyday gospel. Amen. So maraming pong salamat kung muling ipagkakaloon ni Lord ang December 10, 2025. Sama-sama po tayong magnilay ng Wednesday Gospel. Maraming pong salamat and to God be the glory.